Hindi. Meron siyang mapupulang mga mata at mahabang pangil. At napakalaki ng katawan niya. Hindi normal sa isang tao. Halimaw, susugurin niya tayo. Hindi. Tumutulo ang laway sa pagitan ng kanyang mga pangil. Susugurin niya kami! Tulong! Tumakbo na tayo! Naririyan na siya! Bilisan mo! Kung hindi, mahuhuli niya tayo! Bilisan mo! Naririyan na! Aswang! Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Rio, anak. Diyos ko, inaatake na naman siya ng epilepsy niya. Sandali lang, anak, ha. Tutulungan ka ni Mama. Naninigas na naman siya. Ihihiga ko siya patagilid. Diyos ko, ano bang klaseng pagsubok ito? AJ? Inaatake na naman si Rio? Oo, kuya. Tulungan mo ko, Kuya Pili. Sige, tutulungan kita. Kumalma ka lang, AJ. Huwag ka magpanik. Ay, naku. Sa dinami-dami ba naman ang pwedeng maging sakit? Ito pa talaga ang naging sakit ng anak mo, AJ. Kuya naman, tulungan mo na lang ako, please. Eto na nga, tumutulong na. Rio. 5 taong gulang na si Rio, ngunit meron siyang epilepsy. At isa rin siyang deaf. Mag-isa siyang pinalaki ni AJ matapos siyang iwan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Pagka-graduate niya ng koleyo, sa kabila ng lahat, buong tapang na itinaguyod ni AJ ang kanyang anak. Ang kanyang kuya na si Philip ay maaga ring nag-asawa. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral dahil dito. Nagtiyaga na lamang siya sa konting kinikita sa pamamasada ng tricycle. Nakatira silang lahat sa iisang bubong sa bahay ng kanilang mga magulang kasama ang kanilang ina na unti-unti nang inuuliyanin. Noong una, maayos naman ang kanilang pamumuhay at pakikitungo sa isa't isa. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang pag-uugali ni Philip, lalo na ang kanyang pakikitungo kay AJ sa kanilang ina. Anak, hindi nga pwede. Sa mga pinsan mo yan. Hindi mo pwedeng kunin ang mga laruan na yan, ha? Anak! AJ! Sawayin mo naman yung si Rio, ang ingay eh. Paano ako mapapatulog si Bunso kung ang ingay-ingay niyang anak mo? Pasensya ka na, kuya. Gusto kasi niyang kunin ang laruan ni Alec. Kuya, pwede bang pahiram muna Hindi! saglit? Hindi pwede! Anak, huwag ka nang umiyak. Pinapatulog ni Tito Philip mo ang pinsan mo. Pwede ba lumabas muna kayo mag-ina? Pagod ako, AJ. Hindi ako makakapagpahinga kung patuloy kayong aatungan yung anak mong si Rio. Oo, kuya. Halika na, anak. Labas na muna tayo, ha?
please. Ano ba? Ang ingay-ingay! AJ, gawan mo ng paraan yan! Hindi lang kayo ang nandito sa bahay! Oo, kuya. Gagawin ko lahat. Gagawa ko naman ng paraan eh. Rio, lalabas na tayo. Halika na. Halika na, Rio. Pinipigilan ni AJ ang mapaiyaka habang marahan niyang hinihila palabas ng bahay ang kanyang anak. Patuloy pa rin ang pag-aalburuto ni Rio. Walang tigil sa pagsenyas na nais nitong kunin ang laruan ng kanyang pinsan. Ngunit ayaw itong ipahiram na kanyang chewing si Philip. Masakit para kay AJ at aminado siyang sumama ang loob niya. Ngunit upang maiwasan ang gulo, pinili na lamang niyang manahimik. Pagkalabas niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang inang si Aida. Nakatulala sa mga halamang kanyang inaalagaan. Nilapitan niya ito habang akay si Rio na pansamantalang kumalma sa mga sandaling iyon. Ma! Sumilang po kayo sa may lilim. Umaambon po. Sino ka? Ako ho ito, ma. Si AJ ho. Ang bunso mong anak. Halina po kayo. Sumilong ka dun sa may lilim. Baka magkasakit ka. Hindi ikaw si AJ. Maliit pa si AJ. Kakakapanganak ko pa lang eh. Oo nga pala. Kailangan ko na siyang padidihin. Halika na ho, ma. Aalalayan na kita. Sino ka nga ulit? Ako po ito, ma. Si AJ. AJ, anak. Ikaw na ba yan? Ang tagal mong dumating galing Maynila. Kumusta ang pag-aaral mo, anak? Ma? Sorry kung hindi sana ako nagbuntis ng maaga. Siguro nagawa kitang maipagamot. Siguro hindi naghihirap si Rio. Dahil sa kapabayaan ko, kakahabol sa tatay niya. Ma, sorry talaga. Bakit ka umiiyak? Sino ka? Ako si AJ, ma. Ang bunso mo. AJ? AJ? Wala dito si AJ. Nasa Maynila siya nag-aaral. Sorry, ma. Ma, I'm sorry. I'm sorry, Mama. Hindi ako mapapagod na humingi ng tawad sa iyo, Mama. Sandali lang, anak, ha? Aalalayan ko lang ang lola mo papunta riyan. Pupunta tayo sa graduation ni AJ. Bumili ako ng magagandang damit sa ukay-ukay. Ipagmamalaki ko ang anak ko na yun. Ma, patawad. Hindi napigilan ni AJ ang tuluyang mapaiyak. Sinisi niya ang kanyang sarili sa maagang pagkabuntis. Simula nang mabuntis siya, unti-unti ring tila nawala ng gana si Aida sa buhay. Hindi naman siya sinumbatan ni Aida noong malaman itong buntis siya. Buong akala niya'y sisigawan at susumbatan siya nito. Ngunit sa halip, yakap ng isang ina ang isinalubong niya rito. Bagay na nagpabigat sa loob ni AJ dahil alam niyang malungkot ang kanyang ina dahil sa maaga niyang pagkabuntis. Mas masakla pa, tinakbuhan siya ng ama ni Rio. Una, binigo ng kuya niya ang kanilang ina nang mag-asawa ito ng maaga at hindi tinapos ang pag-aaral. Kaya malaki ang tiwala nito kay AJ na hindi niya gagayahin ang kuya niyang si Philip. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ni AJ na binigo niya ang kanyang ina dahil sa sunod-sunod na bigat ng nangyayari. Unti-unting tila ba
nawala ng gana si Aida hanggang sa maging uliyanin na lamang siya sa kanyang edad. Anong ginagawa mo, ha? Bakit mo pinaglalaro ang mga gamit ko? Tapos ngayon, matatakot ka? Hoy, kung nabata ka, ha? Naiinis talaga ako sa'yo. Palagi ka na lang may ginagawang kapalpakan. Halika nga dito. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka? Wala kang karapatang umiyak dahil perwisyo ka! Anong sinisinyas-senyas mo? Visit ka? Sinto-sinto kang bata ka! Karina! Ano nangyayari? Bakit hawak mo ang tenga ni Reo? Yang pamangkin mo, ha, Philip? Pinaglalaroan mga gamit ko! Reo, di ba ilang beses ko na sinabi sa'yo? Huwag kang mangingialam na bata ka. Tumahimik sabi. Ayaw mo ha? Mabuti pa, paluin kita ng ganito. Eto, oo. Yan! Paluin mo pa, Philip! Nang magtanda niya, pipi mong pamangkinip, paluin mo pa! Tumahimik ka sabi. Hindi ka talaga nagtatanda. Sige pa! Huwag mong tigilan yan! Paluin mo pa, visit na yan! Hindi ka talaga nagtatanda. Sige pa! Huwag mong tigilan yan! Paluin mo pang visit na yan! Inaatake na naman siya. Hayaan mo yan! Babalik din yan sa dati. Hindi na mamatay yung visit na yan. Iwan mo na yan dyan. Pumunta ka na sa trabaho mo at palitan yung mga gamit ko na sinira ng sinto-sinto mong pamangkin. Visit! Sige. Aalis na ako. Huwag mong hahayaang maabutan ni AJ na nasa ganyang kalagayan si Reo, ha? Ay nako! Pakialam ko naman doon sa kapatid mo. Ano naman kung makita niyang inaataking anak niya? Kahit na Katrina, mamaya isipin niya sinasaktan natin si Reo. Ano naman? Dinidisiplina lang natin yung batang yan. Umalis ka na, Philip. Mamaya pag uwi mo, huwag mong kakalimutan yung bumili ng pagkain, ha? Sige. Sunod-sunuran si Philip sa asawa nitong si Karina kahit madalas nitong paluin ang kanyang pamangkin na si Rio. Kapag wala si AJ, inahayaan niya lamang ito. Mas masakla pa, madalas si Philip mismo ang inuutusan ni Karina na saktan ang bata at sinusunod niya naman ito. Isang barangay sekretary sa kanilang barangay si Karina. Maganda ang babae, kaya naman marami sa mga kaibigan ni Philip ang naiinggit sa kanya dahil napangasawa niya ito. Samantala, nang umuwi na si AJ sa kanilang bahay mula sa paglako ng mga sabon at iba pa niyang paninda, naabutan niyang nakahiga si Rio sa sahig. Luhaan, kaagad siyang lumapit sa kanyang anak. Rio, anak? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit narito ka sa sahig? Sandali, tutulungan kitang bumangon. AJ, anak, narito ka na pala. Ma, anong nangyari? Bakit nasa sahig si Rio? At bakit mugto ang mga mata ng anak ko? May narinig akong pinalo, tapos may umiiyak. Ano? May pumalo sa anak ko? Anak, may masakit ba sa'yo? Saan? Ituro mo kay mama. Saan ang masakit, anak? Itinuturo niya ang tagiliran niya. Iaangat ko ang suot niyang t-shirt. Yan. Kulay violet ang tagiliran niya. Rio, paano ka nagkaroon ng pasa sa tagiliran mo, anak? Patuloy niya lang tinuturo ang tagiliran niya. Ma, anong sinasabi mo kaninang pinalo?
Philip! Kuya! AJ! Bakit ka sumisigaw dyan? Anong nangyari sa anak ko, ate, kanina? Bakit may malaking pasasya sa kanyang tagiliran? Abay, malay ko dyan, AJ. Abala rin ako dito sa bahay. Iniwan ko siya dyan kanina naglalaro. Baka nahulog lang dyan sa sahig kaya nagkaroon siya ng pasa sa tagiliran. Ate, maayos naman kitang pinakiusapan na kahit ilang sandali lang, pakitingnan si Rio. Abay, ginawa ko naman, di ba? Pasensya ka na, talingat ako. Alam mo naman, may mga pamangkin ka rin na kailangan kong bantayan. Sige, pasensya na. Naawa lang ako sa anak ko. Pasensya ka na din, nakaligtaan ko eh. Halika na, Rio. Pumasok na tayo sa kwarto. Papalitan kita ng damit mo. Sasama ako. Sige, tayo na, ma. Ate Karina, pasok muna kami sa loob ng kwarto. Sige, kayong bahala. Mabigat ang loob ni AJ sa bawat takbang na kanyang ginagawa. Mahigpit ang pagkakaakay niya kay Rio na tila ba't takot na muling mawalay sa kanya. Maayos naman ang pakikitungo ni Karina sa kanya. Palaging may ngiti, palaging may magalang na tono. Ngunit hindi maiwasan ni AJ ang maramdaman na parang may kung anong mali. May mga sandaling naiisip niya na plastic lamang ang lahat. Subalit, wala naman siyang sapat na pruweba upang patunayan ang kanyang hinala. Noon, tuwing umaalis siya upang magtinda, ang kanyang inang si Aida ang nagbabantay kay Rio. Ngunit, nang dapuan ito ng karamdaman at tuluyang maging ulyanin, hindi na niya na magawang iwan ang kanyang anak sa pangangalaga nito. Sinubukan niyang isama si Rio sa pagtitinda, ngunit madalas itong nagkakasakit, nangihina, inaatake ng epilepsy. Sa huli, wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang makiusap sa kanyang bilas na si Karina. May mga pagkakataon na dadat na niyang umiiyak si Rio, tahimik, luhaan, yakap ang sarili. Ngunit sa tuwing magtatanong siya, kaagad sinasabi ng kanyang kuya na nagtatantrums lang ang bata. Mabuti naman umuwi ka na. Bakit? May nangyari ba? Kanina kasi si AJ, nabutan ng anak niyang nasa sahig, umiiyak. Ayun, nagtanong kung bakit may pasa sa tagiliran si Rio. O anong sabi mo? Alam ka namang sabihin kung pinalo mo kaya nagkapasa. Malamang sinabi ko na baka nahulog lang sa sahig kaya nagkaganon. Sobrang ko yata magpalo kanina. Ay nako, tama lang yun ang magtanda. Nasaan sila ngayon? Nasa kwarto nila, hindi pa rin lumalabas. O teka, ano yung hawak mo? Eto, recruitment flyer. Kung sino yung gusto mag-abroad, kaya lang, hindi ako college graduate eh. Kailangan kasi trabaho daw sa barko. Talaga? Philip, hindi naman kailangan na ikaw ang mga ibang bansa. Ano ka ba? Nakalimutan mo na? Ha? Si AJ. O hindi ba? Graduate siya ng college at tourism pa. Pwede siya magtrabaho sa barko. Oo nga no. Nakalimutan ko, graduate nga pala ng college sa AJ. Ano pang hinihintay mo? Kumbinsihin mo na yung kapatid mo na umalis ng mga barko. Malaki ang kita sa cruise ship, Philip. Pero baka hindi siya pumayag. Hindi niya kayang iwan si Rio. Kaya nga kumbinsihin mo, di ba? Para pumayag siya. Ay sayang naman ang oportunidad, Philip. Okay, sige. Kakausapin ko siya. Yan! Ganyan dapat. Kausapin mo kaagad si AJ. Katulad ng napag-usapan ni na Philip at Karina sa oras ng hapunan, kinausap ni Philip si AJ habang pinapaliguan nito si Rio. Nagtataka si AJ kung bakit bigla siyang nilapitan at kinausap ng kanyang kuya
Ngunit kalaunan na sumunod din siya rito matapos bihisan si Rio. May inabot na papel si Philip kay AJ bagamat nagtataka. Tinanggap ito ni AJ at binasa ang nilalaman yun. Trabaho sa barko? Magbabarko ka, kuya? Hindi ako. Ikaw. Ako? Kuya, hindi ko yata magagawa yan. Alam mo naman ang kalagayan ni Rio. Alam ko, AJ. Kaya nga binibigyan kita ng pagkakataon na makapag-apply dyan. Malaking tulong yan sa'yo, AJ. Lalo na sa kalagayan ng anak mo. Pero kuya, wala akong mapag-iiwanan kay Rio. Alagain ang anak ko. Hindi ko pwedeng iwanan na lang siya basta. Kami nang bahala kay Rio. Narito naman ako at madalas nasa bahay. Isa pa, nag-aaral din naman ang mga pamangkin mo. Kaya mababantayan ko si Rio. Pero, Pumayag ka na. Ang ate Karina mo na mismo ang nag-volunteer na aalagaan ng pamangkin ko. Kaya sige na, mag-apply ka na dyan. Baka maabusan ka pa ng slot. kuya, Ate Karina, hindi ako mapapanatag kung iiwan ko ang anak ko. AJ, malaki ang kita sa barko. Malaking tulong yan para sa gamutan ng epilepsy ni Rio at sa speech therapy niya. Sa halip na magtiyaga ka sa paglalako ng sabon at mga kakanin, sayang ang pinag-aralan mo. Gamitin mo na lang yan. Pag-iisipan ko. Ay nako. Huwag mo nang patagalin pa ang pag-iisip mo. Kagaya ng nasabi ko kanina, baka maubusan ka ng slot. Sayang ng oportunidad, AJ. Minsan lang yan kung dumating. Tama ang kuya mo, AJ. Pumayag ka na. Narito naman kami. Kami nang bahala kay Rio at ka Mama Aida. Tama si Karina. Kami nang bahala dito sa lahat. Kung natapos ko lang sana ang kurso ko di ako sana magtatrabaho dyan. Kaya lang, hindi ko naman natapos. Ikaw ang may kapasidad na magtrabaho sa barko. Lalo pat natapos mo ang kurso mo. Hindi kaagad nakakibo si AJ. Nagtatalo ang kanyang isipan kung papayag ba siya. Kita niya ang pangungumbinsi sa kanya ni Karina at ng kanyang kuya Philip ng gabing iyon. Habang pinapatulog niya si Rio, pinagmamasdan ang kalagayan noon. Pinag-iisipan niya, mabuti kung mag-a-apply siya ng trabaho sa abroad. Kinabukasan, naganda si AJ para sa kanyang pag-alis patungo sa pagtitinda. Ngunit nagtantrum si Rio. Rio, anak, tama na. Baka atakihin ka na naman eh. Sandali. Ano ba ang gusto mo? Heto dede ka muna. Nagtimpla na ako ng gatas mo. Umiiyak na naman siya. Wala na pala siyang gatas. Kunti na lang. Saan ako kukuha ng pambili? Sinong batang yan? Bakit umiiyak yan? Ma, si Rio po yan. Apo mo. Apo ko? May apo ako? Opo, ma. Apo mo siya. Hindi. Wala akong apo. Maliit pa mga anak ko eh. Nasa grade 4 at high school pa lang si Philip. Diyos ko. Sign ko na po ba to para mag-apply? Hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Ayoko namang iwanan ng anak ko at si Mama. Rio, heto na. Huwag ka na mag-alburuto, ha? Ate Karina? Ate? Bakit, AJ? Ate, pwede ko ba ulit iwan sa'yo si Rio? Maglalako ka ng paninda mo? O bakit wala na bang gatas si Rio? Wala na, ate. Bibigyan kita ng pera, pambili mo ng gatas. Pero AJ,
Mag-apply ka na kasi patungong abroad para hindi ka na mahirapan ng ganyan. Pero, Sabi naman sa'yo, kami nang bahala kay Rio at kay Mama Aida. Napahilamos na lamang si AJ sa kanyang muka habang pinagmamasdan ng anak na kailangan naman niyang bilhan ng gatas at iba pang pangunahing pangangailangan. Binalingan niya ang kanyang inang tulala na para bang may tinatanaw sa malayo. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang Alzheimer nito. Gusto sana niyang ipatingin sa doktor kahit paano'y matulungan ang kondisyon nito, ngunit wala siyang pera. Hindi rin sapat ang kita niya at ng kanyang kuya Philip. Maging si Karina ay kulang ang pera para sa sarili at sa mga anak dahil ang honorarium nito bilang barangay secretary ay hindi sapat. Kaya naman, wala nang ibang pagpipilian si AJ kundi ang makipagsapalaran. Nagpasama siya sa kanyang kuya Philip sa pag-a-apply sa pag-abroad. Labis ang pasasalamat niya sa Diyos nang matanggap siya. Ilang buwan din siyang naghintay hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagsampa sa barko. Kuya, Ate Karina, kayo nang bahala kay Rio at kay Mama Aida. Yung allotment, direkta kay nanay mapupunta yun. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa lahat. Sige na, baka maiwan ka pa. Bye, AJ. Kami nang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Rio, anak. Babalik din lang si Mama, ha? 2 taon lang, anak. Magkikita ulit tayo. Magpapakabait ka, ha? Ganyan nga, anak. Huwag kang iiyak. Para hindi umiyak si Mama. Ma, babalik ako. Pagbalik ko, dapat medyo humupa ng Alzheimer mo. Alam kong wala kang direktang gamot sa kalagayan mo, pero may mga gamot naman na pwedeng magpabagal ng sintomas. Kami nang bahala, AJ. Sige na, baka maiwan ka pa. Opo, kuya. Ma, aalis na ako. Sino ka? Ako to, ma. Ang bunso mo. AJ? Opo, ma. Ako nga po. Aalis ka? Magtutungo ka pa sa Maynila? Hindi, ma. Sasampa po ako sa barko at magtatrabaho. Mag-iingat ka doon, anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Magtira ka ng para sa sarili mo. Huwag mong uubusin ang pinagpaguran mo. Ayos lang kami dito, ha? Tama na yan, AJ. Sige na. Pasok na. Baka maiwan ka pa. Sige, aalis na ako. Rio, pahalik si Mama. Ma'am. Anak, Ma'am. makakapagsalita ka na ba? Kuya, narinig niyo yun? Halos mabanggit niya ang salitang Mama. Anak, ulitin mo. Sabihin mo, Mama. AJ, huwag kang mag-alala. Patitingnan namin si Rio kung sakali. Sige na, umalis ka na. Mahal na mahal ko kayo. Rio, babalikan kita, anak. Babalik ka agad si Mama. Umiiyak si AJ. Mabigat ang loob niya nang umalis. Hindi siya lumingon pa dahil pakiramdam niya ng mga oras na yun ay hindi niya na nanaisin pang iwan ang pamilya. Pagsampa niya sa barko, ang pangunahing trabaho niya isang server. Malaki ang cruise ship na pinagtatrabahuhan niya. Sa unang linggo, halos bumagsak ang katawan niya sa pagod. Hindi biro ang trabaho sa barko. Minsan,
12 hanggang 13 oras ang kanilang duty at isang beses lang mag-day off pa. Pero lahat ng yun, tinitiis ni AJ para sa kanyang anak. Sa kasalukuyang day off niya, may makakasabay siya sa pantry, isang Pinoy na halatang bading dahil sa ayos nito. Kulay blondie ang buhok, may false eyelashes at makeup. Matipid siyang umiti dito. Alangan siya dahil marami ding Pinoy sa barko na parabang ayaw makipagkaibigan sa kapwa nila Pilipino. Ngunit iba ang bading na iyon. Malawak itong ngumiti kay AJ at nakagaanan ng pakiramdam ni AJ. Pilipina ka, day, ha? Miga? Oo, Pilipina ako. Ay, sa wakas, may makakausap na rin ako dito na Pinoy din. Hulaan ko. Hindi ka trip ng mga tagapagmana? Tagapagmana? Oo, yung mga Pinoy na nagtrabaho din dito na feeling mga tagapagmana. Akala mo kung sinong matataas na porky ba ilang taon nang nagtatrabaho dito sa barko? Medyo. Sabi ko na Ako nga pala si Loie. Pero pwede mo ako tawagin Kim. Kim? Sige. Ako naman si Aviana Josephine. Pero AJ na lang. Mabuti naman, Mika. Haba ng pangalan mo, Taga-diin ka sa aton sa Pinas, AJ. Sa La Union. Ikaw ba? Ay, Ilonggo ko, day. Basta Ilongga. Gani gwapa, Ang sarap sa pakiramdam. Finally, may magiging kaibigan na ako dito sa barko. Basta may kailangan ka. Sa kitchen lang ako, Sa pantry. Ship ako dito sa barko. Talaga? Oo, Naku, mukhang malaki ang sahod mo, Medyo. Masaya si AJ dahil nagkaroon siya ng bagong kasundo sa loob ng barko. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Gustuin man niyang makausap ang pamilya dahil sa kanyang busy sa schedule at pagod na rin sa mga ginagawa. Kaya wala siyang alam sa nangyayari sa Pilipinas. Umaasa siyang nasa magandang kalagayan ang kanyang anak na si Rio. Ano ba? Ang ingay mo! Nakakainis ka na, ha? Para kang baka, laki ng boses mo! Nakakabwisit ka talaga, boto ko! Tumahimik ka, sabi! Bisit ka! Ayaw mong tumahimik, ha? Ayaw mo! Ano ba na naman to? Bakit umaalingaw-ngaw na naman ang boses mo, Karina, ha? Yan kasing pesting pamangkin mo, Ayaw tumigil sa kakaiyak. Kanina pa yan. Patahanin mo nga yung bisit na batang yan! Pero Rio, tumigil ka, ha? Kung ayaw mong paluin na naman kita. Tumigil ka na, sabi! Ano? Dapat dyan sa bunganga mo, pasakan ng tela para manahimik ka. Sampalin mo kasi, naiinis na ako sa batang yan, Kung hindi lang dahil sa allotment ng ina niyan, hinulog ko na yan sa imbornal! Tumigil ka na! O ano? Nakapag-withdraw ka na ba? Magkano nakuha mo? 80K. Nasa bag ko yung pera. Hinahayat. Talaga? Oo. Ang laki ng perang yan, Philip. Uy, ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa bayan. Kumain tayo ng masarap at mag-shopping tayo. Paano tong abno na to? Di itali mo dyan sa kunan niya para hindi makalis. Tsaka yung nanay mo naman, yung nanay mong ulyanin, ikandado mo sa kwarto niya para hindi gumala kung saan-saan. Okay, sige. Gagawin ko yan. Ang sarap ng buhay natin, Philip. Meron tayong malaking pera kada buwan. Salamat sa kapatid mo at dyan sa abno niyang anak. Dahil napilitan siyang sumampa ng barko. O sige. Asikasuhin mo na yung mga bata.
Itatali ko lang tong abno na ito at ikakandado ko sa kwarto ni Mama. Okay mga anak, magbihis kayo at pupunta tayo sa bayan. Tumahimik ka, naiirita na ako sa yung bata ka. Halika dito. Halika, dito. Itatali kita. Tumahimik ka, sabi. Ano ba? Huwag ka nang magpumiglas. Ayaw mo matahimik ha? Pwes, ihilahin na lang kita para wala akong pakialam sa'yo. Kahit dumugo pa yung braso mo at yung tuhod mo. Halika! Halika! Hila-hila ni Philip ang kawawang si Rio. Itinali ang pamangkin sa kunan nito. Umiiyak ang bata. Nakapasak ang tawel sa bibig na tila ba wala siyang magawa kundi tiisin ang bawat pagkilos ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay nagtungo si Philip sa kwarto ng kanyang ina. Philip, anak, anong gagawin mo? Ma, hindi yata umaatake ang pagiging ulyanin mo ngayon. Ikakandado mo ko dito sa kwarto? Oo. Baka kasi umatake naman yung pagiging ulyanin mo. Tapos kung saan-saan ka naman pumunta. Kaya mas mabuti na itong nakakandado ka rito. Philip, huwag mo namang gawin sa akin ito, lalong-lalo na sa pamangkin mo. Kawawa naman si Rio. 5 taong gulang lamang siya. May sakit pa. Tapos inaapin niyo. Pwede ba, Ma? Tumahimik ka na lang. Huwag kang gumawa ng gumawa. Dahil sigurado ako mamaya, makakalimutan mo rin naman kung ano ang nangyayari sa'yo ngayon. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo, anak. Maawa ka sa pamangkin mo. Maawa ka rin kay AJ. Nagsasakripisyong kapatid mo para sa anak niya at sa atin. Huwag naman siyang biguin. Ang dami mong drama. Tumabi ka nga dyan! Anak, bakit mo naman ako tinulak? Naharang-harang ka kasi. Kaya dyan ka sa loob. Ikakandado ko itong pinto. Anak, huwag naman. Maawa ka sa akin at sa pamangkin mo. Palabasin mo ako dito, Philip! Philip! Huwag mong gawin sa akin to! Palabasin mo ako dito! Philip! Manahimik ka dyan! Kundi wala kang hapunan mamaya. Gugutumin talaga kita. Sinasabi ko sa'yo. Diyos ko, Philip! Parang hindi na inantingin mo sa akin. Sobra ng pagsamba mo sa asawa mo! Philip! Ano ba? Bilisan mo na dyan. Naiinip na itong mga bata, oh! Hayaan mo na dyan ang nanay mo. Bilisan mo na, ginugutom na kami eh. Oo, nandiyan na! Philip! Huwag mo sanang pagsisihan ito pagdating ng araw! Ang sarap-sarap ng buhay ko, Ma. May nagtatrabaho para sa amin ng pamilya ko. Hindi ko na kailangan magbanat ng buto. Wala akong pagsisisihan. Diyan ka na nga! Umalis ang buong mag-anak ni Philip patungo sa bayan. Doon ay kumain sila sa kilalang kainan. Pumunta sa mall, namili ng mga luho nila. Halos walang natira sa unang sahod ni AJ. Ang sahod na akala niya'y ilalaan para sa kanyang ina at anak. Lumipas pa ang mga buwan. Ganun pa rin ang nangyari. Ang bawat araw ay tila pa ulit-ulit na bangungot. Napansin ni Louie na malatulala ang itsura ni AJ. Ang bigat ng mga mata niya, ang pagod na hindi maipaliwanag. Nilapitan niya si AJ. Hoy, bakit tulala ka? Amiga, ano nangyari? Ano kasi, Ano? nung dumaong tayo sa Brazil, Hmm? sinubukan kong tawagan ng pamilya ko sa Pilipinas. Tapos? Hindi nila ako sinagot. Hmm? Gusto ko lang sanang makita ang anak ko at si mama. Naku, Day. Ganyan ang pamilya natin sa Pilipinas. Maaalala ka lang kapag sahuran, ako. Kaya ikaw, ha? Magtira ka sa sarili mo, Day. Malaki kasi ang pinapadala ko dahil sa gamutan ng anak ko at ng nanay ko. Nagbibigay rin ako ng konting halaga sa hipag ko. Siya kasing nagbabantay sa anak ko eh. Kahit na, Day, ha?
magtira ka pa rin sa sarili mo. Malalaki naman yung tip na nakukuha ko doon. Doon pa lang malaki na ang ipon ko dito. Ang tigas naman ng ulo ni mo, sabing mag-ipon ka, day. Ay nako, kung may isang taong ka pa, bawasan mo yung padala mo. Sabihin mo, nagbawas ng tao dahil alam mo na bahala ka magdahilan, huwag mo ubusin yung pira mo sa pagpapadala. Hindi natin pinupulot ang pira dito dahil kahirap kayong ginagawa natin dito. Hindi tayo dito nagbubuka-buka lang, nagpira-pira-pira na. Bakit ikaw ba? Hindi mo ba pinapadala lahat ng pera mo? O siyempre hindi, no? Nag-iipon ako para sa sarili ko. Hindi naman habang buhay, malakas ako rito. At gusto ko ring magpahinga. Nakamamatay kaya ang pagod sa trabaho natin, ano? Kaya ikaw mag-isip-isip ka, day, ha? Lalo na may anak ka pala. Aba, hindi lang ang sarili mo paghandaan mo, pati na yung future ng anak mo. Nahulog si AJ sa malalim na pag-iisip after Louis' advice. Habang buong sahod ay pinapadala niya sa pamilya sa Pilipinas, doon niya na-realize na tama nga si Louie. Kailangan niyang mas maging maingat sa kanyang finances at mag-ipon para sa future. Kaya kinuntak niya ang HR at ang payroll ng cruise ship line para i-adjust ang kanyang allotment, ensuring na may portion ng sahod niya na mapupunta sa savings while still supporting his family. Isa itong common practice sa mga seafarers kung saan nakapag-set up sila ng fixed allotment para regular na dumating ang remittance sa pamilya niya. Samantala, sa Pilipinas, lumalala ang sitwasyon sa bahay. Si Reo ay sobrang payat na, pati na ang Lola Aida ay ramdam na rin ang epekto ng kakulangan sa pagkain at stress. Si Philip, hindi na mamasada. Si Karina, umalis na sa trabaho niya bilang barangay secretary. Wala na silang ginagawa kundi ang magsugal, uminom. Halos lubog na sila sa utang. Madalas pa nga nilang kinakailangang mangutang sa tindahan kapag nauubos na ang padala ni AJ. Yan naman ako. Ito. Bakit ito lang ang ulam, ha? Wala ba kayong balak bumili ng masarap na ulam? Sa letrang B, 18! Bingo ko! Alam mo pala wala ulam at masarap. Panalo na naman si Katrina! Nagbibingo na naman si Karina. Tongis naman tayo ha, pagkatapos nitong bingo! Sige pa, laro pa tayo. Sige. Napanlecha ka, ha? Hindi ka talaga titigil sa kangangawa mo, ha? Gutom ka? Ito, ibuka mo yung bibig mo, ha? Ibuka mo yung bibig mo! Ha? Walang hiya ka? Sinuka mo? Ha? Leche ka, ha? Dapat sa'yo isubsub ang mukha mo dyan sa kuna! Marunong ka na magsalita ng mama ngayon, ha? Pero pasensya ka. Wala dito ang nanay mo. Dahil naroroon siya sa barko at kumakayod para sa pamilya ko. Wala siyang kaalam-alam na hindi ka namin pinagagamot. Tumahimik ka sabi. Kundi sasakaling kita hanggang hindi ka makaya. Tumahimik ka. Nakakainis ka ng bata ka. Palibasa, abnormal ka. Philip! Ano ba? Hinaan mo ang boses mo at patahimikin mong batang yan? Mamaya, makakita ng mga chismoso sa labas. Malaman pa nila ang kalagayan ng abnormal na yan. Nakakabisit eh. Ikaw naman, bakit hindi ka mananaluto ng masarap na ulam, ha? Inuna mo ba yung pabibig ko na yan sa labasan, ha? Alam mo naman, hindi ko kaya kumain ng mumuray ulam. Ate mo naman, ha? Parang dati hindi ka nagtitiis sa sardinas. Hoy, baka nakakalimutan mo. Ubus ng pera natin, ano? Ang ibibili ko ng masarap na ulam, dumiskarte ka naman kasi. Panyeras! May isang linggo pa tayo bago dumating ang pera ni AJ! Ano ba nga ba? At yung nanay mo, ha? Wala akong naririnig na kaluskos sa silid niya. Baka mamaya, pag
patay na yon. Tingnan mo kasi! Ano patay na? Binigyan ko ng kanilang baga. Bapiyan! Ewan mo, lalahan nila matanda na yun. Philip, kailangan ko ng pera. Gumawa ka ng paraan. Sabihan mo yung kapatid mo, dagdagan niyang padala niya. Kulang yung 80K kada buwan na bigay niya. Di ko naman ba kontak ng madalas eh. Alam mo naman mahina ang signal sa barko. So at dumayong yung barko nila at pwede makausap. Wala akong pakialam. Eh di ibenta mo tong lupa nyo. Ang mahalaga lang sa akin ay magkaroon ako ng pera, ha? Pera. Kaya mag-isip ka, ha, Philip? Hindi yung puro ka inom. Tumahimik ka sabi! Walang niya! Nawalan yata ng mala si Rio! Sinabak mo kasi! At mas makala. Let tumigil na sa kangangawa. Ano yung sinasabi mo? Na ibebenta yung lupa namin? Oo. Madali mo lang mabibenta to. Kunin mo yung titulo tapos ibenta mo. Makinig ka sa akin, Philip. Hindi pwedeng nauubusan tayo ng pera. Hindi na ako sanay na walang pera. Lalo na mga anak mo. Sanay na sila palagi tayong may pera. At kumakain sa labas, nabibili nila ang lahat ng gusto nila. Oo na. Kukunin ko na yung titulo at ibebenta ko ng lupa na ta. Ako nang bahalang halongkatin ang buong kwarto ni Mama. Maghahanap na ako ng bibili ng lupang to. Sigurado naman ako, maraming magkaka-interest dito. Ba, siyempre, ang ganda rin ng lupa namin. Sino hindi magkakantor sa lupa namin na ito? Lasing pa pala ako. Pwede ba matulog ako saglit? Bago ko hanapin yung pinahanap mo. Ito lang. Dahil sa pagiging sugarol at maluho ni Karina, sinusulsulan niya si Philip sa mga dapat nitong gawin na may kinalaman sa pera. Naganap nga sila ng interesadong bumili ng lupa hanggang sa may isang dayo ang dumating sa kanilang baryo. Gwapo ang lalaki at halatang mayaman ito. Base na rin sa bagong sasakyan at mga kagamitan nito. Kaagad itong kinausap ni Karina. Balita ko, ikaw yung bagong dayo dito sa baryo namin. Ako nga pala si Karina. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Allen. At oo, ako yung dayo. Pwede ko bang malaman kung anong dahilan kung bakit napadpad ka dito sa baryo namin? Bala ko kasing bumili ng lupa dito. Talaga? Naku, tamang-tama. Magbibenta kami ng lupa. Baka gusto mo, ikaw na bumili. Wow! Jackpot pala ako kung ganun. Ha? Ang ibig kong sabihin, ang swerte ko naman. Akala ko mahihirapan akong maghanap ng lupang mabibili. Ay naku, hindi. Kailangan kasi namin ng pera eh. Alam mo na, mahirap ang buhay. Eh kung gusto mo, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang lupang sinasabi ko. Sige. Para kung magustuhan ko, ay bibilhin ko agad. Okay? Kung ganun, tayo na. Halos mamilipit sa kilig si Karina habang palihim na tinitingnan ang lalaking katabi niya. Napakagwapo nito. Ibang-iba sa mga lalaki sa kanilang baryo na karaniwang kayumanggi ang balata dahil sa bilad sa araw. Ang lalaki ay halatang taga-syudad. Sa tindig, sa kilos at sa paraan ng pananalita, maging sa mga gamit dito, kitang-kita na hindi ito sanay sa buhay ng kanayunan. Pagdating nila sa bahay, napansin ni Karina ang biglang pagkunot ng noo ng lalaki. Agad siyang kinabahan at naisip na baka hindi nito nagustuhan ang lugar, kaya naman kaagad niya itong kinausap. Maganda ang lupain ito. Malapit lang sa highway. May mga tanim na rin, katulad ng nyog, prutas, at higit sa lahat, mataba pa itong lupa. Hindi pa kargado ng mga abono at saka pesticide. Bibilhin ko na ang lupang ito. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Oo, bibilhin ko. Magkano bang presyo nyo? Mura lang namin ibibigay ito.
Mga, 300,000. Sige, deal. Talagang hindi ka tatawad? Wala kang problema sa presyo? Sabi nyo nga kailangan nyo ng pera. Kaya hindi na ako tatawad. Sige, mag-set na lang kayo ng araw ng bayaran. At dadalhin ko rin dito yung abogado ko para masettle na natin. Grabe. Sige, sasabihin ko sa asawa ko. Halos manlaki ang mga mata ni Karina. Hindi niya akalain na ganun lang kadali ang naging usapan nila ni Allen. Kaagad niyang naisip na mayaman nga ang lalaki. Lumipas ang 2 araw. Bumalik si Allen kasama ang kanyang abogado. Agad silang nag-usap matapos iyon binayaran na ng lalaki ang lupa. Masaya si Karina. Sinamahan pa niya si Allen palabas ng kanilang bahay. Hindi maiwasan ni Karina na humanga sa taglay na kisig ng lalaki. Allen, maraming salamat ha. Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin, Karina? Kasi binili mo tong lupa ng asawa ko. Kailangan na kasi namin ng pera Hulog ka ng langit dahil dumating ka. Hindi naman. Nagkataon lang na gusto kong makabili ng property dito. Bakit nga pala gusto mong bumili ng property dito? Mukhang tingin ko sa iyo Hindi ka naman taga rito. May hinahanap lang kasi ako. At isa pa, bala ko rin magtagal dito. Tsaka, may pera naman ako kaya walang problema. Ang swerte naman ng asawa mo. Wala pa akong asawa. Talaga? Single ka? Oo. Siya nga pala, Karina. Bala kong maglibot-libot dito sa paligid ng bahay nyo. At sa buong property. Ayos lang ba? Oo. Ayos lang. Aalis naman kami mamaya Pupunta kami ng bayan. Maglibot ka lang hanggat gusto mo, Allen. Walang problema. Sige, salamat. Gagawin ko talaga yan. Ilang minuto pang nag-usap, sina Karina at Allen. Ayon kay Allen, magtatayo siya ng bahay katabi ng dati nilang tirahan habang naghahanap sila ng malilipatan. Hindi iyon gaanong pinag-isipan ni Karina. Ang mahalaga sa kanila ay ang malaking halagang napagbentahan ng lupa. Habang nasa bayan ang mag-anak ni Philip, naglibot-libot naman si Allen sa bahay. Maya-maya pa'y may narinig siyang mga ungol mula sa loob. Sa pagtataka, sumilip siya sa siwang ng dingding. Ano? Isang batang nakatali sa kuna. Halos butot balat at nakaluwa na ang mga mata sa kapayatan. Akala ko ba nasa bayan ang buong pamilya nila? Kung ganun, sino ang batang ito? Kawawa naman siya. Napakawalang hiya ng mag-asawang yun. Paano nilang nagagawa ito sa kawawang batang to? Teka, tatawag ako ng barangay. Sasabihin ko sa kanila ang natuklasan kong ito. Sandali lang bata Hihingi ako ng tulong. Babalikan kita dyan. Babalik ako. Kaagad na nagtungo si Allen sa barangay. Isiniwalat ang kanyang natuklasan. Labis na nagtaka ang kapitan. Lalo na pinapakita ni Karina at Philip sa barangay na sa maayos umanong kalagayan ang kanilang pamangkin. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga opisyal ng barangay. Kaagad na nagtungo sa bahay nila Philip at Karina. Sa pilitang binuksan ang pinto. Doon nila nasilayan ang kaawa-awang kalagayan ni Rio. Natuklasan din nila ang masalimuot na kondisyon ni Aida na halatang matagal nang napabayaan. Agad na dinala sa pagamutan ang bata, gayon din naman ang kanyang lola. Samantala, tinanong ni Allen sa kapitan kung kaninong anak ang batang lalaki. Ipinaliwanag ng kapitan na si Rio ay anak ni AJ sa pagkadalaga. Iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya.
Napilitan si AJ na sumampa sa barko upang masuportahan ang kanyang anak at pamilya. Pag-uwi ng mag-asawang Philip at Karina, lubos ang kanilang pagkabigla nang ipatawag sila ng barangay. Anong ibig sabihin nito? Mali naman yata na basta na lang kayong pumasok sa bahay namin nang walang pahintulot? Oo nga. Kapitan, hindi naman po yata tama yun. Lieutenant! Ano ang tama sa ginawa ninyong pagmamalupit sa pamangkin mo? Philip! Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng tao. Pati nanay mo, ikinulong mo sa loob ng isang silid ng walang awa. Wala kang awa! Wala kang awa! Nasaan ang pamangkin ko? Ang nanay ko? Saan nyo dinala? Nasa ospital sila. Kailangan nila na magamot kaagad dahil malnourished silang pareho. Paano kayo nakakatulog sa gabi? Mga wala kayong konsensya! Pwede ba, Kapitan? Pauwiin niyo na lang kami. Huwag na kayong makialam sa pamilya namin. Akala mo naman kung sino kayong mga banal. Walang banal na tao sa mundong to. Manahimik ka, Karina. Pag hindi ka tumahimik, babatuhin kita. Ano? Oo, umanda kayo. Dahil ako mismo ang magpapakulong sa inyo, mga hinayupa kayo. Mga wala kayong konsensya. Nagpapakatsarap kayo sa buhay tapos yung mga naiwan ninyo, ha? Sino nagsumbong sa inyo, ha? Sino? Si Allen. Mabuti pa yung bagong dayong binata may malasakit. Doon sa pamangkin mo. Pero yung asawa mo, kahit hindi naman kaano-ano'y nakaw. Pero kayong dalawa, sus Mariusep, kahit demonyo, mahihiya sa inyo. Kumalat sa buong baryo ang kawalang hiyaan ng mag-asawang Philip at Karina. Sa kabila ng iskandalo, naisip pa rin na Karina na muling makuha si Rio at Aida, sapagkat alam niyang sila lamang ang maaring maging panangga niya kay AJ, lalo na sa pagtulong at pagpapadala ng pera. Samantala, lubos ang pangamba ni Philip nang mapagtanto niyang maaari silang makulong dahil sa kanilang ginawa. Araw-gabi siyang binabagbag ng takot. Ngunit kaiba ang isip naman ni Karina. Hindi kapakanan ng bata o ng posibleng kaparusahan ang gumugulo sa kanyang isipan, kundi ang perang tiyak na mawawala sa kanila sa sandaling malaman ni AJ ang buong katotohanan. Philip, hindi pwedeng mawalan tayo ng sustento. Hindi pwede. Lalo na ngayon, wala nang lupa na ibenta na natin to. Tumahimik ka nga muna, Karina. Puro ka pera! Pera! Ay, under monitoring tayo. Hindi lang yung ebidensya ang laban sa atin. At anumang oras, pwede tayong makulong. Buwisit! Kung alam ko lang na yung si Allen na magpapahamak sa atin, hindi ko na sana ibinenta sa kanya tong lupa na to. Buwisit talaga, buwisit! Tumahimik ka nga muna. Hindi ako makapag-isip ng maayos sa'yo eh. Ano yun? Narinig mo ba yun? Oo, hindi naman ako bingi. Parang galing sa bubungan natin. Parang may tumamang napakabigat na bagay. Tingnan natin sa labas, Philip. Baka mamaya may nambabato na sa atin. Sige, tayo na. Oh, wala namang tao. At wala din naman kahit ano sa bubong. Ha, Bakit, Philip? Karina, sa may bandang unahan, may isang nilalang na nakatayo at nakatingin sa atin. Ha? Hindi. Meron siyang mapupulang mga mata at mahahabang pangil. At napakalaki ng katawan niya. Hindi normal sa isang tao. Ha? Halimaw! Susugurin niya tayo. Hindi. Tumutulo ang laway sa pagitan ng kanyang mga pangil. Ha? Susugurin niya kami. Ha? Tulong! Aswang siya! Aswang siya! Tumakbo na tayo! Naririyalan siya! Bilisan mo! Mawawili niya tayo! Bilisan mo! Naririyalan ang aswang!
Sigurado ako, kapag naabutan tayo ng aswang na yan, wala nang magiging magulang ang mga anak natin. Kaya tumakbo tayo! Tumakbo lang tayo ng tumakbo! Tulungan mo ako! Nahuli niyo ang mga paa ko! Si Karina! Hinihila siya ng aswang! Hindi! Tutulungan ko siya! Bitiwan mo ang asawa mo! Bitiwan mo! Tumilapol ako! Ang sakit ng katawan ko! Hindi ako makatayo! Philip, tulungan mo ako! Bitawan mo ako, aswang ka! Bitawan mo! Bitiwan mo ang asawa mo! Huwag mo siyang sasaktan! Sinuntok niya si Karina! Hindi ako makagalaw! Sobrang lakas niya! Papalipis siya rito sa akin! Nanlilisik ang kanyang mga mata! Hindi! Anong gagawin mo sa akin? Huwag mo ko papatayin! May mga anak ako! Tinidiinan niya ng gamit niya mga panyag! Sikmura ako! Huwag! Tulong! Sa kalaliman ng gabi, sa ilalim ng pulang buwan, naranasan ni Karina at Philip ang sukdulang kalupitan ng isang aswang. Hindi nila alam kung saan nagmula ang nilalang ni kung bakit bigla na lamang itong lumitaw mula sa kawalan. Sa tindi ng sindaka, nawala ng malay si Karina. Samantalang si Philip ay halos malagutan na ng hininga. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang inuunahan ng kamatayan. Walang sino man ang dumamay o tumulong sa kanila. Marahil, mahimbing na ang tulog ng buong baryo ng mga oras na yun. Samantala, si AJ ay balisa at puno ng pangamba. Hindi niya makontak ang kanyang kuyang si Philip. Kahit minsang dumaong ang kanilang barko sa Spain. Napansin ni Louie kaya't agad niya itong nilapitan sapagkat kitang-kita sa mukha ni AJ ang matinding pag-aalala at pagkabalisa. Hindi mo makontak ang kuya mo? Hindi eh. Ilang beses na to. Nag-aalala na tuloy ako kung ano ba talagang nangyayari sa kanila. Kunting tiis lang, EJ, ha? Bababa rin tayo ng barko. Pero hindi ko maiwasang mag-alala, Louie. Sabik na ako makitang anak ko at si inay. Wala ka bang ibang pwedeng makontak maliban sa kuya mo? Wala eh. Sila lang ang malapit na kamag-anak ko. Wala nang iba. Wala ka man lang ibang mga friends sa iyong messenger o sa iyong cellphone? Hindi ka talaga naglagay ng ibang number at wala ka talaga makontak. Kahirap naman ang buhay. Hirap nga talaga niyan. O ganito na lang ha, sa susunod na dadaong tayo, tawagan mo uli ha. Alam mo naman dito sa barko, busy-busy tayo tapos may oras lang kung kailan tayo pwedeng tumawag sa pamilya. Ang mahal pa ng bayad sa pagtawag. Kaya nga eh. Natatakot ako. Baka kung may nangyari ng masama sa kanila. Nako, wala naman siguro. Huwag ka mang nega dyan. O sige na, bumalik ka na sa trabaho mo, Day. Nako, malalagot ka na naman sa manager mo niyan kapag late ka na galing sa break mo. Salamat, Louie. Sige, babalik na ako sa pwesto ko. Oo, wag maging sa pag-iisip. Hindi, promise. Bumalik sa AJ sa kanyang trabaho matapos ang 15 minutong break. Abala ang buong araw kaya't muli silang napagod ng gusto. Gayunpaman, matapos ang halos 2 taon niya sa barko, sanay na ang kanyang katawan sa puyat at pagod. Malaki rin ang naitulong ng mga tip na ibinibigay ng mga customer. Sa katunayan, sa tip pa lamang ay malaki na ang kanyang naiipon. Masaya si AJ sapagat kahit paano ay alam niyang may bunga ang lahat na kanyang paghihirap at pakikibaka sa barko. Samantala,
Sa kabilang panig, lumipas naman ang mga linggo hanggang mga buwan mula nang salakay ng aswang sina Philip at Karina. Mula noon ng gabing iyon, halos hindi na sila lumalabas ng bahay. Patuloy silang binabagbag ng naturang nilalang. Sa gabi man o sa kanilang paggising, ilang ulit nilang ikunento sa mga kapitbahay ang tungkol sa aswang, subalit walang naniniwala sa kanila. Para sa lahat, ito'y katang-isip lamang, ngunit para kina Philip at Karina, isa itong bangungot na hindi matapos-tapos. Parang awa mo na. Huwag mo na kami mahirapan pa, aswang. Ano bang kasalanan namin sa'yo? At ganito mo na lang kami mahirapan mag-asawa. Magsalita ka. Bakit mo pinahihirapan mo kami mag-asawa? Napagkakamala na kaming baliw ng mga tao rito. Dahil hindi sila naniniwala sa amin na merong aswang na gumagambala sa amin. Tama na. Hindi ako Huwag mong sasaktan ang asawa ko. Tatara ka. Ano pa bang gusto mong gawin namin? Pagkawalan mo na kami! Sinasakal niya na naman ako. Tama na. Hindi ko na kaya magpapahirap mo sa amin. Kulang pa yan. Sa lahat ng mga kasalanan ninyo, kayo ng mga mukhang pera ng asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Nawala ako at asa sa'yo. Ang sakit! Tama na, ano ba? Mga kapitbahay. Dalawa Nilagyan niya ng busal si Karina. Aswang! Tama na! Huwag mo lang saktan ang asawa ko! Hindi ko na kaya. Napakalakas siya talaga. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Dahil mga walang hiya kayo. Kahit batang walang kalaban-laban, ay pinagmamalupitan nyo! Ano ba? Anong sinabi mo? Sino ka? Huwag ka magtago sa inyong aswang. Magpakilala ka. Huwag ka duwag. Huwag mo tatagulin. Tulong! Tulong! Pero kahit anong sigaw ni Pilipa, walang tulong ang dumarating. Nanghihina na sila ni Karina. Pagod, masakit ang katawan. Parang tinakasan na sila ng kanilang sariling lakas. Kahit anong gawin nilang tangkang pagtakas, hindi sila makatakas sa kamay ng aswang. Nakatali sila at hindi makagalaw. Umiiyak si Karina. Hindi alam kung ano ang gagawin. Kinaumagahan, wala ng aswang pero nasa loob pa rin sila ng bahay at nakatali. Sa mga pagkakataon na iyon, ipinagdasal nila na sana'y dakpin na lamang sila ng mga pulis para makaligtas sa aswang, pero parang hindi pumapanig sa kanila ang pagkakataon dahil walang nangyayari. Samantala, sa isang private hospital sa bayan, nakaupo si Aida, katabi ng tulog niyang apong si Rio, nang may biglang lumapit sa kanila. Isang gwapong lalaki. Maayos na po ba ang pakiramdam nyo? Sino ka? Ako po si Allen. Hindi kita kilala. Dayo lang po ako rito sa baryo ninyo. Kadarating ko lang nung nakarang buwan. Ako po ang tumulong sa inyo na makaalis sa bahay ninyo. Si Philip.
pinagmalupitan niya ako. At ang kanyang pamangkin. Dahil sa pagsunod niya sa mukhang pera niyang asawa. Yun nga po ang sabi sa akin ng kapitan sa baryo ninyo. Napakawalang hiya po pala ng anak niyo. Oo. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa amin. Salamat sa iyo, Allen. Baka kung hindi mo kami nailigtas ni Rio, baka patay na kami ngayon. Napakabait pa rin ng Diyos sa aming maglola. Buhay pa rin kami maabutan ni AJ. Umuwi na po ba siya? Hindi ko alam kung anong taon na ba ngayon. October 10, 2000 ho. Uuwi na siya, Allen. Nasasabik na ako makita ang bunso ko. Kita sa mukha ni Aida ang saya sa isiping uuwi na si AJ. Hindi alam ni Allen kung totoo ba ang sinasabi nito, lalo na't dahil sa kalagayan ng matandang babae. Ngunit sa mga sandaling yun, mukhang nasa tamang wisyo nga si Aida at naaalala nga nito kung kailan uuwi si AJ. Samantala, sumapit ang gabi. Muling gumapang ang kinabot sa katawan ng mag-asawang Philip at Karina. Alam nilang muling darating ang aswang upang pahirapan sila gabi-gabi. Ganito ang nangyayari. Walang palyakong parusahan sila ng mag-asawa. Sinadya silang gutumin at saktan, tila walang kaawa-awang dahilan. Biglang napaiktad sina nang bumukas ang pintuan. Kaagad na nanginig sa trako sina Karina, gayon din si Allen. Buhay pa pala kayo. Baka wala man na kami. Parang mama na. Napagkasalanan namin sa'yo at patuloy mo kami pinaparasahan. Baka wala kami. Parang mama na. Hindi man lang ako nakaramdam ng awa sa inyo. Baka wala kami. Sinabak mo na naman ako. Tumudugo ang bibig ko, Philip. Bakit hindi mo na lang kami kainin? Bakit patuloy mo kami pinahihirapan? Sino ka bang talaga? Hindi nyo ba talaga ako nakikilala? Ano? Unti-unti nagpapalit ng anyo. Hindi. Ikaw ang aswang? Ako nga. Bakit para kayong binuhusan ng malamig na tubig? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Wala naman kaming kasalanan sa'yo. Kung alam ko lang noon na ikaw ang mapapahamak sa amin, hindi na sana namin ibinenta sa'yo ang lupa. Ang kapal ng mukha nyo! Hindi ba kayo nakokonsensya sa ginawa ninyo sa maglola? Lalo ka na, Philip. Ina at pamangkin mo yon. Tapos, ginagago mo lang! Hayop ka. Wala kang pakialam. Kahit anong gawin ko sa pamilya ko. Pakawalan mo kami mag-asawa rito. Ano ba? Tumahimik ka! Ama na. Hindi ko kaya. Hindi ko kayo titigilang dalawa hanggat hindi kayo nagdurusa! Parang awa mo na, Allen. May mga anak din kami. Kapag matay kami, ano na lang mangyayari sa mga anak namin? Inisip nyo ba yan? Nang halos patayin ninyo sa gutom at pananakit ang biyanan mo at si Rio, hindi ba? Kaya sino ka para magmakaawa ng ganyan? Nagmamakaawa ako, Allen.
ginawa namin ni Philip ay parang awa mo na. Huwag mo kaming papatayin. Kahit isa akong aswang, nandidiri akong higupin. Kahit isang patak ng tugoyo. Maawa ka sa amin. Ako na lang, patayin mo. Total, ako naman may kasalanan sa lahat. Kung hindi sana ako naging sunuran kay Karina, hindi mangyayari ito. Kaya ako na lang, nakikiusap ako sa'yo. Ako na lang! Hindi ko kayo papatayin. Gusto ko pa na maranasan ninyo kung ano ang pakiramdam, ang pinahihirapan! Tama na! Tama na! Awa mo na, Allen. Maawa ka sa amin. Pero bingi si Allen, hindi niya pinakinggan sina Karina at Pilipa kahit nanghihina na ang mga ito sa gutom. Hindi niya sila binigyan ng pagkain o kahit tubig man lang. Halos mawala ng ulirat si Karina sa kaiiyak. Samantalang si Philip naman tulala sa kawalan. Sa kabilang banda, masayang masaya si AJ na lumapag ang eroplanong sinasakyan niya. Gustong gusto niya kasing makita ang anak at ang kanyang pamilya. Kaagad siyang sumakay ng pampublikong sasakyan pagkarating niya sa kanilang baryo. Ganun na lamang ang kanyang pagtataka dahil sarado ang buong bahay nila. Walang bakas ng kahit na sino. Mayayabong na rin ang mga talahib doon. Nagtataka pa rin siya dahil meron silang bagong kapitbahay. May nakatayo na kasi sa katapat nila. Magara at malaki ang bahay at halatang mayaman ang may-ari. Pero lalo pang nagpakunot ang kanyang noo nang makita sa loob ng bakuran ang kanyang inang si Aida. Kaagad siyang lumapit sa gate at tinawag ang ina. Ma! Ma! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nariyan? Kaninong bahay ito? AJ? AJ, anak. Ikaw nga. Umuwi ka na. Sandali lang, lalabas ako. Ma, kaninong bahay po ito? Nasaan po si Rio? Sila Kuya at Karina. Marami kang dapat na malaman. AJ, napakarami. Ano pong ibig mong sabihin? Ang kuya mo, ibinintang lupa natin. Ano ho? Bakit niya ginawa yun? Sinulsulan siya ni Karina. At sinunod naman. Sabi ko na nga ba iba ang pakiramdam ko kay Ate Karina. Hindi lang yun, anak. Sinasaktan niya kami ni Rio. Mabuti na lang nailigtas kami ni Allen. Anong sinabi mo, Ma? Sinasaktan nila kayo? Mga walang hiya sila. Nasaan sila, Ma? Magbabayad sila sa ginawa nila sa anak ko. Sabihin mo sa akin, Ma. Nasaan sila? Anak. AJ? Sinong... Allen? Magkakilala kayo? Oo, Ma. Kilalang kilala ko siya. Paano kayong nagkakilala? Siya ang ama ni Rio. Ang lalaking bigla na lang naglaho nang hindi ko alam kung saan ba siya nagpunta. Ano? Hindi makapaniwala si Aida sa sinabi niya. Kita niya ang pagsusumamo sa mukha ni Allen. Si AJ naman ay hindi mawari kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dahil nasa harapan niya ng mga oras na yun, ang lalaking bigla na lamang nawala noon. Hindi niya man lang nasabi dito ang kalagayan niya at ang tungkol kay Rio. Sa kabilang banda, nalaman lahat ni AJ ang kawalang hiyaan ng kanyang kuya at ng bilas niyang si Karina. Nalaman niya rin na nakakulong na ang mga ito dahil sa kasong isinampa laban sa kanila.
Pinuntahan ni AJ ang mag-asawa sa kulungan dahil nanginginig ang kanyang kalamnan sa galit sa kanila. AJ, kapatid ko, dumating ka na galing abroad na. AJ, patawarin mo kami. Maawa ka sa amin ng ating Karina mo. Naawa ba kayong dalawa sa anak ko? Sa nanay natin, kuya? AJ, nagmamakaawa kami ni Philip. Alam namin napakalaki ng kasalanan namin sa'yo. Pero nasilaw lang kami sa halaga na pinapadala mo. Kaya nagawa namin ang lahat ng yun. Hindi niyo pera yon! Alam niyo ba? Na halos mamatay na ako sa barko kakatrabaho! Halos wala na akong tulog! Walang pahinga! Pero lahat ng yun, tinis ko paano may maipadala sa inyo at sa iisipin na nasa magandang kalagayan ng anak ko! Dahil kapamilya niyo naman ang kasama niya at nag-aalaga sa kanya, pero anong ginawa niyong dalawa? Kung hindi pa siya nasagip ng sarili niyang ama, marahil wala na ako naabutang anak ngayon! Anong ibig mong sabihin? Oo nga. Sinong? Si Allen. Siyang ama ng anak ko. Hindi totoo yan. Si Allen ay isang aswang. Karina, pinahirapan niya kami. Kinulong, kinutom at kung ano-ano pa. Maniwala ka sa amin. Aswang ang hayop na yon. Oo, AJ. Maniwala ka sa amin ng kuya mo. Nagpalit siya ng anyo sa harap namin ng ilang beses. Nagsasabi kami ng totoo. Kahit ngayon lang, paniwalaan mo kami. Wala akong pakialam! Kung aswang man siya o tao! Dahil kung tutuusin na mas makatao pa siya kesa sa inyong dalawa! Nakakasuka kayo! At sisiguraduhin ko, mabubulok kayong dalawa sa kulungan! Ang anak namin, mga pamangkin mo rin sila. Huwag mo silang papabayaan. Hindi ako santa, kuya. Hindi ko kayang saluhin ang responsibilidad nyo sa mga anak ninyo. Hindi, santa ka. Mabait ka. Santa ka. Hindi, kuya! Gayong pinagmalupitan at halos patayin niyo ang anak ko! AJ! Parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang mga anak namin. Paano ng mga anak namin, AJ? Dadaling ko sila sa lolo't lola nila at sa mga magulang mo, Ate Karina. Sila nang bahala sa mga anak ninyo. Hindi, ayoko. Ayoko maghirap ang mga anak ko. Ayoko silang tumira sa bukid at maggapas ng damo. AJ! AJ, napakalupit mo. Mas malupit kayo! Mga wala kayong konsensya at kaluluwa! Ang kakapal ng mga mukha nyo! Ipasa sa akin ang responsibilidad! Gayong kayong sumira sa pamilya at mga buhay nyo! Kung hindi ka santa, di ba ka? Galit na umalis si AJ sa presinto. Kahit anong tawag sa kanya ni na Philip at Karina, hindi siya nakinig katulad ng sinabi niya. Inihatid nila ang mga anak ni Philip sa mga magulang ni Karina. Buong puso naman nilang tinanggap ang mga bata at humingi ng tawad sa kanya dahil sa kasalanan ni Karina. Sa kabilang banda, naipagamot ni Allen si Rio at bumuti naman ang lagay nito. Nakapagsalita na rin siya ng tulong sa speech therapy. Samantala, si Aida naman, ilang taon lang ang itinagal bago namatay sa sakit. Nalaman ni AJ ang lihim na pagkatao ni Allen. Isa pala itong aswang, kaya umalis ito noon nang walang paalam sa kanya. Naghanap sila ng paraan para mawala ang pagiging aswang nito at sa awa ng Diyos, may nakatulong naman sa kanila. Sa kasalukuyan, masaya na sila bilang isang buong pamilya.